Dad is self-conscious. At sino naman sa tingin mo pumatay kay Dad? Sino pa ba? Hindi kasalanan ni Tita Diana na may sakit si Dad, Kuya. At any rate, kailangang malaman natin kung ano talaga ang nangyari. And stop that Diana from further destroying our family. Namatay si Julius sa oras na nalaman ng buong mundo ang tungkol sa nakaraan mo. Are you seriously accusing me of murder? I will use all my power to put you in jail. Sa aking bunso, si Elon S. Lamadrid, ipinamamana ko ang bahay at ang 10 hektarya kong lupain sa Laguna. Sa aking panganay, si Vladimir S. Lamadrid, pinamamana ko ang lupain ko sa Batangas at ang maliit na bahay sa Taguig. That's it? Sa aking dating asawa, iniiwan ko ang rest house namin sa Tagaytay at ang una naming bahay sa Las Piñas. Sa aking asawa, si Diana P. Lamadrid, iniiwan ko ang natitira kong pera sa bangko. What? Ang aming tahanan and my remaining shares in the La Madrid Land and Realty. Congratulations, Diana. You're now the new CEO of La Madrid Land. Imbiyer na sa'yo si Jacinda kanina, ha? I mean, I've never seen her that angry. Akala kong kakakainin ka niya kanina eh. Bakit ba kasi siya nagagalit? Ano magagawa niya kung gusto ipamana sa'yo ni Kuya Julius yung kayamanan niya? Girl, hindi lang pera. Pati shares ng kumpanya. Sumatotal, siya na may pinakamalaking share sa lahat. She's basically everybody's boss. She's effectively Julius's replacement. Sama talaga ugali ni Jacinda. Pero may punto siya. Napakalaking responsibilidad nito. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Ano ka ba, girl? Ang tagal mo na dito sa La Madrid, na-train ka pa. Julius trusts you, kaya binigay niya sa'yo. Di ko naman ginusto to eh. Wala akong interes na kami ng yaman ni Julius. Ngayon, kung gusto nila na sila magpatakbo nitong kumpanya, sa kanila na. Okay. Sige. So, sino magiging CEO? Si Vlad? Panay papogi lang alam nun sa kliyente. Amy, pagsabihin mo yung ate mo, please. Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Oh, binasa na yung testamento ni Julius. Nilipat lahat ng ari-arian kay Diana. Oh, hala, Popsi! Mayaman na tayo! Anong mayaman? Hindi naman kay Bebe binigay yung pera kay Diana. Hello, yun na rin naman yun. Mga close-close sila ng ate niya, Peggy. Di pwede niyang hingan yun ng balato. Balato? Ano yun, sugal? Hoy, ito tatandaan mo, ha? Yung pekimenesis na kapatid ni Baby, pwede ba magbagong isip nun, ha? At ang tao, pag nagkakaroon na ng pera, lumalabas ang tunay na ugali. Anak ng... Nawala na naman yung wifi! Hindi ba nag-password? Talo tuloy! Gigi! Hindi talaga ako. Alex Sopia! Hoy, saksak mo sa baga mo yung password niyo! Mayaman na kami! Magpapakabit kami sarili namin wifi! 5! Hoy! Tumahimik nga kayo! Hindi ako makapag-isip, no? Alam nyo, tama mamsi nyo eh.
Oo, okay. Napunta lahat ng kayamanan ni Julius kay Diana. Hindi doon sa mga matapobre ng anak. Pero, wala pa rin ang pera kay baby. Papsi naman, masyado kang nega. Smile ka naman dyan, Papsi. Di ba nga sa'yo nang galing? Matalino si baby. O, edi, makukuha niya rin yun. Yun eh kung may care pa siya sa atin. At di niya solohin lahat nung makukulimbat niya. Good evening, ma'am. Oh, Nelson. Kamusta na yung kolumnistang tumitira sa akin sa tabloid? Okay na yun, ma'am. Pinatahimik ko na. Gusto niyo malaman kung paano? Hindi na kailangan. May tiwala naman ako sa'yo. In fact, I have a new job for you. Ano po yun, ma'am? Gusto kong halukayin mo ang lahat ng baho sa buhay nung asawa, nung ex-husband kong namatay na si Diana. At gusto ko wala kang palalampasin kahit nakatiting na detalye sa otherwise na nakakasukang buhay ng babaeng yun. Copy po, ma'am. Yun lang ba? Isama mo na rin yung kapatid niyang bastarda, si Amy. Yes po, Judge. Gusto kong makaipon ng sapat na bala para maibaon natin yung dalawang magkapatid na yon. Siguraduhin natin, ha? Na hindi magtatagumpay yung dalawang magkapatid. Sa balak nila na kunin yung lahat ng pera ng pinaghirapan ng asawa ko, si Julius. Yes po, Judge. I hereby formally appoint na ang hahawak na ng ating Destiny Condo Project ay walang iba, kundi si Mrs. Diana Paraiso Lamadrid. We can make Lamadrid better. Just you and me are like a dream team. If you just trust me, you wouldn't need that whore! It's not really about me giving my young wife a promotion. This is about you and her. Yes, alam kong may nakaraan kayo ni Diana. And believe me when I tell you, kung nalaman ko yun bago ko siya pinakasalan, I would have ended it. Even if it breaks me, I would have cut her off from my life. Sa aking asawa, si Diana P. Lamadrid, iniiwan ko ang natitira kong pera sa bangko. Worth almost $250 million pesos. Ang aming tahanan and my remaining shares in the Lamadrid Land and Realty dahil alam kong itutuloy niya ang vision ko for the company. I hope hindi ako bibiguin ng huling habiling kong ito. Umaasa ako na maaalala ninyo ako mula sa magaganda nating alaala. And remember that everything I did out of love.
Pasok. Oh, bakit ikaw pa nagdala niyan? Sana si Manang na lang. Sabi sa akin ni Manang, ilang araw mo na raw hindi ginagalaw yung pagkain mo. Baka naman, ikaw yung magkasakit niyan. Video ito nung nag-propose sa akin si Julius. Gusto mo Wala pa kaming 6 months niyan. Sabi ko nga sa kanya nun, bakit ka ba nagmamadali? Somehow, alam niya siguro na hindi mahaba yung oras. Tumanggi ako dyan. Di halata, no? Sabi ko sa kanya, hindi kita pwedeng pakasalan. Hindi naman kita mahal. Customer lang kita. Pero sabi niya sa akin, ang mahalaga, makasama na niya ako. Matututunan ko din daw siyang mahalin. Ang mahalaga, matulungan na niya ako mahanap ko kayo. Nahikwento ko kasi yung buhay ko sa kanya. Kung ano yung nangyari sa atin. Hindi ko naman kailangan lahat ng pera niya eh. Kailangan ko lang noon na makakatulong sa akin para mahanap kayo. Pero tama siya. Natutunan ko din siyang mahalin. Pero ngayon wala na siya. Hindi bale, ate. Sigurado akong naramdaman niyang minahal mo talaga siya. Alam mo, habang buhay ko ipagpapasalamat kay Julius na bumalik ka sa akin. Chief, na-review na namin lahat ng CCTV footage dun sa mansyon. Malinis naman. Wala namang ebidensyang pinatay si Mr. Julius de Madrid. Pinusisi na rin ho namin yung mga statement ng mga witness ng gabing yan. Wala naman ho silang napansin ng gabing yan. Maliban sa panghihina ni Mr. Lamadrid. Sa makatwid, aneurysm ang naging sanhi ng pagkamatay niya. Okay, ganito. Puntahan niyo ang naiwang sawa ni Lamadrid. Sabihin niyo sa kanya na sarado na ang kaso ito. Yes, sir. Salvador, sandali. Yan ang bumalik na ballistic report tungkol sa balang pumatay kay Lieutenant Emmanuel Salvador. Sa labas na lang muna ako. Abyog, mabuti pa maiwan ka na muna at malaman mo na ang lahat. Sir. Ayon sa report na yan, ang balang dumaplis sa sinasabi mong anak-anakan mo ba daw na niligtas si Mr. Lamadrid, nagmamatch sa balang pumatay sa tatay mo, Jonah.
Sa mga tuwid, iisa lang ang baril na ginamit na nakapatay kay Lieutenant Salvador ng hitman na nagtangka sa buhay nila Madrid. Rumispondi yung tatay ko sa nakawan na namatay siya. Tama. At ayon sa salaysay nila Madrid, hinahabol niya ang suspect na pumasok sa bahay niya. Sa mga tuwid, modus lang talaga siguro ng mga suspect ngayon na pasukin at pagnakawan ang mga bahay ng mga mayayamang subdivision dito sa Ladrona. Chief, bakit hindi nyo bigay sa amin yung kaso? Ayokong nakakatakas yung nanakit sa anak ko eh. Precisely the fact na hindi kayo pwedeng i-assign dito. Dahil pareho kayong malapit sa mga biktima ng kaso ito. So ngayon, sensitive ang impormasyong narinig nyo sa akin. Ibig sabihin, huwag nang lalabas sa opisinang ito ang anumang nalaman nyo. Is that understood? Yes, sir. Maraming salamat to, Chief. Sandali lang! Ito na! Hi, Sister Ed! Ay, taray. Anong ginagawa mo dito? Ay, bakit ba bisitahin ka? Namiss kita eh. Ito naman. Grabe, ang ganda ng ano. The design is very social. Kang maingay. Dito ka. Baka marinig ka ni Ate Diana. Si Ate Diana. Di ba, sister mo ko, tapos siya, sister ka niya. Eh di parang half-sisters kami. Ganun yun, di ba? O ako ba yung kami half-sister? Hindi ka nga pwedeng magpakita kay Ate Diana. Why not? Ay, baby! Tingnan mo ako. Tingnan mo yan. Tingnan mo mabuti. Maalindog to, baby. Magugustuhan ako ni Ate Diana mo, promise! Ano, tomboy? Hindi ka magugustuhan yun. Hilary, paano kung mahuli ka sa isa sa mga misyon natin? Madadamay ako. Masisira yung pagpapanggap kong ginagawa. Alam mo, ikaw, namuhay ka lang buhay palasyo dito, ha? Ayaw mo na mag-share? Mana, pabukas naman po ng pinto. Baka si Sir Ambrosio na yan. Bababa rin po ako. Dito ka magtago sa kwarto ko. Ay, hindi. Dito na lang. Dito ka. Saan, baby? Diyan ka lang. Ang lalabas. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Huwag kang lalabas. Papi! Anak! Kumusta na? Miss na kita. Good morning, Ma'am Amy. Sir Ambrosio, Sir Jonah. Halika, pasok po kayo. Pasensya na ho kayo sa biglaang pagbisita namin at hindi na kami nakapagpaalam na maayos. Okay lang ho. Hindi ko rin alam kung ano pa maisasagot ko sa mga tanong niyo tungkol sa pagkamatay ni Julius. Pero susubukan ko ho. Actually, ma'am, yung pagkamatay ni Julius, sinara na namin yung investigation. Wala naman ho kasi kaming nakitang foul play. I see. Opo, case closed na po yung investigasyon na yun. At wala na po kayo maririnig sa amin. Actually, Ma'am Diana, yung attempted robbery dito, bukas pa din naman ho yung kaso. Sir, akala ko ba yun yung pinunta natin dito? Oo. Wala pa rin kasing development yon. Kaya po ang talagang pinunta namin dito para sabihin sa inyo na sarado na po ang investigasyon namin sa kaso po ng pagkamatay ni Sir Julius. At nakikiramay po kami. Ma'am, kung gusto nyo, magpapadala kami dito ng ronda gabi-gabi para ligtas kayo ni Ma'am Amy. Sige ho. Paano?
mauna na ho kami. At ma'am, kung meron pa kayong may dadagdag na nalalaman o tungkol sa pagnanakaw dito, sabihin nyo lang. Nandito yung investigation namin. Makakatulong ho yun sa pag-iimbestiga namin. Mauna na ho kami. Sige ho, maraming salamat. Amy, pakihatid na lang sila sa labas. Sige ho. Sige. Sabi ko kasi wala tayong papala dito. Anak, pwede ba tayo mag-usap sandali? Sir, mauna na muna ako doon. Yung mana ng ate mo, may mapapala ba tayo doon? Paano, Papsi? Kahit naman ipamana sa akin lahat ni Ate Diana, makukuha ko lang yun kung... Papatayin natin siya. Papsi, hindi pwede. Hindi tayo pumapatay, di ba? Lalaki lang yung kaso. Baby, mag-iisang buwan na, naniningil na si boss. Malaki utang natin doon. Paano nga? Hindi tayo pwedeng pakita na ng walang dala. Iisa-isay na ulo natin noon. Ginagawa ko naman lahat, Papsi. Wala talagang paraan. Basta, bukas maganda ka. May malaki tayong trabaho. Pagpalubag loob kay boss. Huwag mong sisihin yung recipe. Wala yung diferensya. Ang may diferensya yung nagluto. Asan ba kasi si Hillary, Mamshi? Ano yan? Lahat na lang iasa mo sa kapatid mo, pati pagluluto? Nawala lang dito si baby, watashi na lahat? Tapos ako kontratuhin niyo ako dito sa bahay na to, parang wala akong sakit? Ano ko, alila niyo? Kaloka, tikman mo! Tom Jones na ako! Sus! Wala talaga pa kwenta-kwenta. Mams, parang bibili na lang ako sa tindahan. Malamang. Pangutang na lang ako kay Aling Bebe. Oo, maganda. Magandang idea yan. Tao po! Tao po! Pasensya na po kayo sa istorbo ha. Pero kasi kanina pa kami nasa labas ng gate, kumakatok pero walang sumasagot. Kaya pumasok na po kami. By the way, I'm Angela Medina at ito naman si Ilon na Madrid. We're from Manila News Network Online. Nandito kami kasi hinahanap namin si Ambrosio Abiog. Dito po ba siya nakatira? Yung adoptive father ni Amy. Oo, taga dito siya. Lucky, nakilala mo yung parents mo. Maga kasi namatay yung parents ko. Were you an orphan? Parang gano'n na nga. Alam ko na kung bakit ka pumunta sa libing ng tatay ko. Hindi dahil sa tinulungan ka niya. Baka nakakalimutan mo, hindi ako nagpapakasarap dito. May mission ako. Ako ba yung nakalimut o ikaw? Feel na feel mo na ikaw talaga yung kapatid ni Diana. Hoy! Gumising ka nga! Ate, gutom ka lang din, katulad namin dito. Medyo private nga si Amy. Kahit yung family niya, may makausap. When someone's that private, my instincts tell me may tinatago siya. And we have to uncover that.